Maulang araw sa ating lahat. For today's video, tara at samahan niyo ako na magluto ng madilaw-dilaw na sopas. Sinimulan ko na nga na maggayat ng mga sangkap tulad ng sibuyas, bawang, pati na rin yung repolyo at ng kerot. Habang naghihiwa nga ako, ay nilalaga ko naman yung karne na aking ipansasahog. Nito ngang mga nagdaang araw ay walang pasok ang mga eskwela dahil nga sa panayang pag-ulan, kaya mag-iingat po ang lahat. At syempre kapag nga maulan, napakarami nating gustong-gustong kainin, lalong-lalo na ito ngang sopas, nahilig ko talaga kahit mainit ang panahon. Kaso nga lang iba-ibang klase ng sopas, yung iba mamink-mink, yung iba naman kulay puti. Abang gagawin natin ngayon ay may pagkadilaw dahil dadamihan natin ng star margarine. Sa pagluluto naman nito, depende sa iyo kung anong trip mo, basta ang mahalaga makakain ka ng sopas at makahigop ka ng mainit na sabaw sa maulan na panahon. Nung matapos ko nga na at lahat ng mga sangkap, nag-umpisa na nga ako na maggisa. Naglagay na nga ako ng mantika dito sa kaserola, nilagay ko na ang sibuyas, pati na rin nga ang bawang. Hindi ko na nga pala na-video yung paghihimay ko doon sa may karne dahil nakikipag-chismisan ako rito sa mga tita ko. Matapos ko nga na magisa ang bawang at ang sibuyas, usunod ko naman na inilagay ay ang karne. Sabi nga ni nanay, lagyan ko na nga raw ng star margarine para habang nagigisa ay malasang-malasa na. Aba, syempre tara at sundin natin ng walang away. Nung nalusaw-lusaw na nga yung star margarine, inilagay ko na nga yung sabaw ng karne. Naku, pandagdag lasa rin yan. Matapos nga nun, pinakulo-kulo ko nga lang siya, saka ko tinimpla. Naglagay lamang ako dyan ng patis, magic sarap, pati na rin ng Knorr cubes. Kinontian ko nga lang muna ang lagay dahil madali namang magdagdag mamaya. Ang mahirap ay magbawas. Nung kumulo-kulo na nga ang ating sabaw, nilagay ko na nga itong ating kalahating kilong sopas. Aba, oo, dinami-damihan natin. Abay, bang bukas na rin ito. Abay, kapag 1/4, abay pang akin lang yan, charot. Ay nakalimutan ko nga palang sabihin ay habang nagpapakulo nga pala tayo dito sa gasolin, nagpapakulo rin ako ng tubig doon sa may electric kettle, aba ay para mabilis-bilis ang pagkulo at makatipid-tipid ng konti sa gasol. Nung matabang-tabang pa nga, naglagay pa nga ako dyan ng isa pang Knorr cubes at nagdagdag pa nga ako dyan ng patis. At nung templado na nga, ay nilagay ko na nga itong ating gulay na kerot at ang repolyo. Nung maluto-luto na nga itong ating gulay, inilagay ko na nga itong ating isang latang gatas. Yes, ilagay na natin para mas masarap. At matapos lamang ang ilang sandali ng pagkulo-kulo rito, aba nakaluto na po tayo. Kaya tara, kain na po tayo. Ngunit sabi nga pala ni nanay, mas masarap daw dito kapag may kapartner na monay. Kaya bumili pa siya sa may tindahan. At ayan, ready na talaga. Tara, kain po tayo ng madilaw-dilaw na sopas. At matapos ko nga na makakain at makapagpahinga, inutusan naman ako ni nanay para kuhanin itong mga sinampay raw dito dahil kukuhanin namin yung hanger. Nako, ewan ko ba, lagi nilang kulang yung hanger namin. Ay nako, naalala ko na kung bakit laging kulang ang hanger namin ay kasi yung kalahati yata ng mga hanger namin ay naputol na kakapalo sa amin. Charot. Nung medyo mabigat-bigat na nga yung mga sinampay rito sa braso ko, aba pinasok ko muna sa loob, ay baka mamaya mas mauna pang mabali yung braso ko kaysa doon sa may hanger. Ay grabe naman ka-OA yan. Charot. At pagkatapos ko nga na masungkit ay yung aming mga sinampay, abay syempre tatanggalin na nga natin sa hanger yan dahil yung hanger ang pinakakailangan natin. Eh sabi nga ni nanay, wag ko nga raw tanggalin yung mga bagong damit doon sa may hanger dahil baka malukot kapag tinanggal ko. Kaya ayan tuloy, dinidistinguish ko pa kung yung bang damit ay panlakad o pang araw-araw. Ay kung pang araw-araw ay tiklupin. Ay kung panlakad, huwag nating tiklupin at baka malukot. Nung natanggal ko na nga lahat ng mga damit doon sa may hanger, kinuha ko na nga yung hanger, saka ko na nga inumpisahan na isampay itong mga sampayin. Pinipili-pili ko nga pala dyan yung mga malalaking short kasi yun yung una kong ihahanger. Dahil yung mga maninipis at yung mga maliliit ay madali namang isampay yun at mabilis namang matuyo dahil na-dryer din naman. Sinisipat ko nga kung ilan pa yung natitirang sampayin at natitirang hanger dahil baka mamaya mabiti. Naku, problema ko pa kung saan ako maghahagilap ng mga hanger na gagamitin. Pero sakto lang yan, may sumobra pa nga mga kaano. Nung matapos nang ako na makapag-hanger, iniisip ko nga kung ilalabas ko pa itong mga sinampay dahil sumisikat si Haring Araw. Pero mahirap rin naman na sumugal dahil baka mamaya biglang bumuhos ang malakas na ulan, ako rin naman ang mahihirapan. Kaya dito ko na nga lang nilagay sa loob yan. Nung matapos na nga ako na makapagsampay, oras na nga para balikan itong mga tinanggalan ko ng hanger, saka ko na nga pinagtitiklop. At dyan na nga natatapos ang ating araw mga kaano. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!